Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa pagpapasalamat kay Allah dahil sa pagtitiis. O kaya pwede ring sabihin pagtitiis at magpapasalamat. Opo mga kapatid sa Islam, lahat po yan ay kasali sa mga gawain ng ating mga puso. Ngunit mga kapatid, dahil sa ating pagtitiis, nagkakaroon ng mga bunga. Nagkakaroon ng tamang unawa sa ating relihiyon. Lalong naunawaan natin ang mga tadhana ng Allah subhanahu wa ta'ala na itinakda para sa ating buhay. Kaya ang higit na nakakaunawa mga kapatid, yan po sila ang halos nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga alam nila na lahat ng ito ay mga kaloob ng Allah para magiging biyaya para sa Kanya. Kaya mayroon sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, inna fi dhalika laayat likulli sabbarin syakur. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at tunay na sa mga ganito ay talagang mga palatandaan para sa lahat ng matiisin na mapagpasalamat. Allahu Akbar. Kaya lahat ng mga kalamidad, lahat ng mga trahedya, lahat ng mga problema, pasakit, o ano pa dyan, lahat po yan ay tanda ng Allah subhanahu wa ta'ala para magkaroon ka po ng pag-asa na maniwala sa Kanya, na meron kang kakapitan na Panginoon, na meron kang pagpapasalamatan sa may kapal. Kaya mga lahat ng mga problema dumarating sa atin ay nagiging positibo. Kaya pasalamatan natin talagang Allah. Kasi nga, ang mga taong nakakaunawa lang, ang higit na nakakaalam sa mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kahit sa mga kwento sa Quran, mga kapatid, na pinadalhan sila ng mga dilubyo, mga malalakas na hangin, lalo na naglalayag sila sa karagatan, doon po sila nananalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na taos puso at tinatanggap talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya alhamdulillah na ang pagtitiis ay ito po ay kalahati ng pananampalataya. Kaya at meron ding nagsabi, meron ding kalahati ang pagpapasalamat kay Allah. Kaya ang sino man nagkumpleto ay nagiging kompleto na rin ang kanyang pananampalataya. Allahu Akbar. Kaya ganun na ganun po tayo magpursigi mga kapatid sa paggawa ng mga ganitong mga gawain para magiging buo po ang ating paniniwala. Kaya meron may nagsabi dito, si isa sa mga sahaba, si Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qal as-sabru nisful iman wal yaqinu al-imanu kullu. Sinabi ni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ang pagtitiis ay kalahati ng paniniwala at ang katiyakan ay buong paniniwala. Isinalaysay ni Baihaqi. Allahu Akbar. Kaya tingnan niyo sa mga opinion ng ating mga sahaba, lalo na si Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hinambing niya po talaga ang pagtitiis sa kalahati ng paniniwala. Kasi nga, halos sa mga gawaing pagsamba kay Allah, sa pagsunod, pag-iwas sa mga pagsuway, at lahat sa pagtitiis sa mga itinadhana ng Allah subhanahu wa ta'ala, saklaw man natin o hindi, ay kailangan sabayan niyan ng pagtitiis. At nagkakaroon po tayo ng katiyakan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga,
dahil sa pagtitiis po natin. Kaya inilarawan niya ito ng kabuuan ng pananampalataya. Kaya bilang Muslim, pasalamatan talaga natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, may mga taong nagtiis at ang kanilang pagtitiis, mga kapatid, nagkaroon sila ng karanasan na ipinabahagi nila sa atin. At nagkakaroon tayo ng karunungan. Hindi lang kaalaman, nagkaroon po tayo ng karunungan. Na natuto tayo, nagkaroon tayo ng liwanag. At nalaman natin kung paano buuin ang ating paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa pagpapasalamat natin kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa ating pagtitiis, kahit nasa loob tayo ng kagipitan, kahit hirap na tayo kasi gipit na po tayo, ay hindi pa rin tayo nawawala sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kaya mayroong isang hadith si Prophet ng Salam. Sabi niya, an Shuhaib, qala Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair, wa laysa dhaka li ahadin illa al mu'min. Illa lil mu'min, in asabahu sarra syakara, fa kana khairan lahu, wa in asabathu sarra adarra sabar, wa kana khairan lahu. Sinabi sa hadith na inulat ni Shuhaib radhiyallahu anhu, na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, kahanga-hanga ang kalagayan ng isang mananampalataya. Katotohanan, ang kanyang kalagayan ay mainam lahat. Tingnan niyo lahat ng kanyang kalagayan. Masama man, negatibo man, positibo, lahat yan nagiging mainam sa isang mananampalataya. Bakit? Kasi nga sabi dito, wala ito para sa kanino man bukod sa mananampalataya. Kapag makaranas siya ng kaginhawaan, ay nagpapasalamat. Kaya naging mainam ito para sa kanya. At kapag nakaranas siya ng kagipitan, ay nagtiis. Kaya't naging mainam po ito para sa kanya. Isinalaysay ni Muslim. Allahu Akbar. Tingnan niyo mga kapatid, lahat yan nagiging mainam. Kaya pasalamatan talaga natin ng Allah na tinuruan po tayo ng pagtitiis. Kapag nagkaroon tayo ng mga problema, nagiging positibo kasi nga nagtitiis tayo para kay Allah. At lumakas palalo ang ating paniniwala, lalong kumakapit ka sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala, lalong ginawa mong abala ang sarili mo kaysa magmukmuk ka sa mga problema na iyong hinaharap. Kaya bilang mga Muslim, bilang mayroong pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, nagiging pundasyon ng ating pagtitiis, mga kapatid, ang ating pagpipigil. At pinitipon mo rin ang iyong lakas upang tiisan mo ang hirap ng buhay at minsan pinipigilan mo pa ang kawalan ng pag-asa sa iyong buhay. Allahu Akbar. Kaya ito naman pinagbabawal sa Islam. Ang pinagbabawal kapag nawalan ka ng pag-asa. Kasi kapag nawalan ka ng pag-asa, yun ang hindi yun mainam. Kasi nga lalabas ka sa Islam, nagiging kafir ka diyan. Kaya kailangan pagtiisan, mga kapatid. Yun ang pundasyon natin, para pigilan mo yan. Kailangan pagtimpian mo talaga kasi lalo na ang dila natin, mga kapatid, kapag dumating sa ating mga problema. Ang dila, yan ang isa sa mga pinaka malupit sa lahat kasi makapagsalita po yan ng mga masasama. Meron nga sinabi dito si Hafid Ibn Hajar, kaawaan nawa siya ng Allah. Isa sa mga ulama po natin to na marami siyang naisulat na mga aklat. Sabi niya, ang pinakamahusay na paraan upang ilarawan ang pagtitiis ay ang pagpigil sa sarili mula sa mga bagay na hindi kanais-nais at pagpigil sa dila sa pagrereklamo at pakikipagbaka pakikipagbaka sa pagdala ng mga pananagutan at paghihintay ng ginhawa. Allah, tingnan niyo mga kapatid, kumpleto talaga pagkasabi ni Ibn Hajar dito. Sabi niya,
pigilan mong dila mo sa pagrereklamo. Dapat marunong ka rin magkarga ng responsibilidad. At sunod, hintayin mo ang ginhawa. Allahu Akbar. Yun ang pagtitiis. Kasi, hirap kaya yan. Reklamo ka ng reklamo, inutusan ka ng boss mo. Reklamo ka ng reklamo, utusan ka ng magulang mo. Reklamo ka ng reklamo, subhanallah, wala ka pang nagawa. Wala ka pang simula, tapos reklamo ka na. Kaya, kung ikaw, ganun mga kapatid, ay nasa mali kang landas bilang mga Muslim. Dapat pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pagtitiis dito kasi naisabi ito ni Hafiz Ibn Hajar na isa sa mga ulama natin na nagturo sa atin ng reliyon. Kaya alam naman natin mga kapatid ang pagtitiis na hatiin sa tatlo. Pagtitiis sa pagsunod kay Allah. Pagtitiis sa paglayo mo sa pagsuway kay Allah. At pagtitiis sa mga pagsubok. Lahat po ito mga kapatid, wajib to. At ang pagtitiis mga kapatid sa paggawa ng sunna, ay may gantimpala ka dyan. Ngunit, hindi siya magkakasala kung iiwanan niya ito. Hindi ka magkakasala kapag iniwan mo yan. Gayon din sa makruh. Kung hindi siya makapagtiis dyan, ay kung hindi siya makapagtiis kapatid, ay walang ano dyan. Makruh yan eh. Ang ano lang doon, ang iniisip natin ay ang tinatawag na ang mga obligasyon natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa tungkol naman sa pagtitiis sa harap ng mga nakatakdang kalamidad mga kapatid, ito ay sa pilitan o kaya wajib talaga, wajib na upang kalamidad ito ay kailangan talagang gawin. Wajib na wajib mga kapatid sa isang tao na nawalan siya ng para ang tao kapag magkaroon ng mga kalamidad. Tandaan po natin kapag nagkaroon ng mga kalamidad, kailangan niyang magtiis. Sa pilitan talaga to. Para hindi po siya mawalan ng pag-asa sa Diyos. O kaya magdamdam siya sa Diyos. Subhanallah, iba kasi ganun eh. Namatayan lang, dinamdam niya talaga ang Diyos. Hanggang sasabihin niya, di yata ako mahal ng Diyos. Buti pa ang kapitbahay ko mahal ng Diyos. Subhanallah. Nawalan siya ng pag-asa diyan. Pero, yun lang ang wajib doon, pagtitiis. Pero, ang malugod ka, hindi yun siya wajib mga kapatid, yun sa mga karamihan sa mga ulama. Malugod ka, kailangan malugod. Siyempre naman kapag namatayan ka, malulugod ka. Hindi yan wajib sa iyong malugod dyan. Siyempre, nalulungkot. Pero ang wajib dyan ang magtiis ka. Ang mga nalulugod sa mga ganitong mga problema, ay mga tinatawag na nakakaunawa sa religion. Yun ang mga matataas na pananampalataya na yun. Allahu Akbar. Kaya, ganun po mga kapatid, ang propeta Muhammad SAW nga, na umiiyak din nga eh. Meron ngang kwento dito na namatay ang kanyang anak na si Ibrahim na inulat ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu na pumasok ang mensahero sallallahu alaihi wasallam sa amin habang kasama niya ang panday na si Abu Saib na asawa dati na nagpapasuso kay Ibrahim at sa kinuha ng propeta sallallahu alaihi wasallam si Ibrahim at sa kahinalikan at inamoy at pagkatapos ay pumasok kami subalit umaagaw buhay na si Ibrahim kaya't napaluha na lang ang dalawang mata ng mensahero at sinabi ni Abu Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, ikaw ang mensahero ng Allah. Sinabi niya, o Ibnu Auf, tunay ito ay awa at pagkatapos sinundan pan ulit ng ibang awa.
At saka sinabi, katotohanan, ang mata ay lumuluha, ang puso ay nalulungkot. Subalit tayo ay dapat magsalita bukod lamang sa ikakalugod ng ating Panginoon. Katiyakan ng paglisan mo, Ibrahim, ay talagang nakakalungkot. Isinalaysay ni Bukhari. Tingnan nyo, ang propeta nga, nalungkot nga siya dito eh. Ha? Hindi ibig sabihin, kaya yun ang pinaghawakan ng mga ibang ulama, na ang pagtitiis, wajib talaga sa mga masasamang nangyari sa buhay mo. Pero kung malugod ka, sunna na lang yun, kapatid. Kasi nakakalungkot talaga kapag namatayan ka. Ha? Ang mga nalugod, yun mga matataas talaga yun ng mga pananampalataya. Kaya ang kalungkutan ng puso, ang mga luha ng mga mata, at ang mga likas na pagkabalisa na dulot ng isang kalamidad ay hindi mga palatandaan ng kawalan ng pag-asa. Kung ang puso ay tapat sa pautos ng Allah at sumusunod naman sa kanyang kalooban na lawak. Kaya ganun po tayo tumingin sa mga tao kapag may mga namatayan. Hindi, huwag mong kaagad, ikapir mo yan. O kaya sasabihin mo, haram yan pag ang yung ginagawang pagkabalisa. Hindi pwede yun. Dapat unawain mo sila, meron silang dinaramdam, pero dapat magsalita lang sila sa ikakalugod ng kanilang Panginoon. No? Kaya yun lang ang ating pagpupuna. Huwag ka nang lumampas dyan. At sila huwag din lumampas sa kahangganan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nagpapasalamat tayo kay Allah. Kasi tayo, nagtitiis tayo gamit ang tulong ng Allah. Umingi tayo ng tulong kay Allah, katulad sinabi ng Allah, fasbir, wa ma sabruka illa billah, wala tahzan alaihim, wala taku fi daikin mimma yamkurun. Sinabi ng Allah, at iyong tiisin, at ang iyong pagtitiis ay hindi kundi sa pamamagitan ni Allah. At huwag kang magdadalamhati sa kanila at huwag ka ring mabahala mula sa kanilang ipinapakana. Allahu Akbar. Tingnan niyo mga kapatid. Ganun ang ating pagtitiis sa pamamagitan ni Allah. Ibig sabihin, doon tayo kumakapit kahit sa pagtitiis natin. Huwag mong kalimutan na meron ka pa rin ugnayan kay Allah. Yung iba kasi nagtitiis para sa sarili nila. Hindi natin alam sarili natin eh. Kasi alam naman natin, ginawa po tayong mga marurupok. Kaya pasalamat tayo kay Allah dahil kahit sa pagtitiis natin, tinutulungan tayo kapag ikaw ay humihiling ng tulong kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapag meron tayong hinihilingan ng tulong mga kapatid, kay Allah tayo mag-direct. Tingnan nyo, meron pa siyang utos nga dito, sabi niya, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. At humingi kayo ng saklolo sa pamamagitan ng pagtitiis at pagdarasal. At sa katunayan, ito ay sadyang napakahirap maliban sa mga mataimtim. Allah, tingnan nyo, napaganda pagkasabi dito, maghumingi ng saklolo. Gamitin mo ang pagtitiis at ang pagdarasal natin para magsumamo tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Para lumakas ang ating loob, mga kapatid. Kasi kapag nagtiis ka kasi para lang sa sarili mo, napaka mababang gawain po yan. Kasi hindi mo inukol kay Allah, inukol mo sa makamundong bagay. Kaya kung ikaw humihiling kay Allah ng pagtitiis, patitiisin rin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ganun ang regalo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Patitiisin ka rin niya. Bibigyan ka ng lakas. Patatagin ang iyong kalooban, pati iyong paa. Kasi ang iba, kapag hindi maging matatag ang kanyang paa, hindi siya makakatayo sa pagharap ng mga. Kaya mga kapatid sa Islam, alam po natin, kailangan talaga natin magtiis. Kasi nga, kapag ginawa mo yan, ay patitiisin ka rin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kaya lalakas ang loob mo. Lalakas ang iyong pagtitiis.
Kasi nga, patitiisin ka po ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad sa nabanggit ng Propeta Salam, sabi niya, ang sino mang nagtiis ay patitiisin rin siya ng Allah. Kaya po, yan ang mga biyaya ng mga taong matiisin kay Allah. Kasi nga, binibigyan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagtitiis. Meron nga nabanggit, si Prophet Salam niya, inulat ni Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, na ang mga tao mula sa mga Ansar ay humingi sa mensahero sallallahu alaihi wasallam, kaya binigyan sila. At pagkatapos humingi pa sila muli sa kanya, kaya't binigyan sila hanggang sa naubos niya ang mayroon sa kanya. Kaya kanyang sinabi, anong kayamanan ang mayroon ako ay hindi ko ito itatabi laban sa inyo. At ang sino mang nagpigil para sa kalinisang puri, ay tutulungan siya ng Allah. At ang sino man nagpapasapat sa sarili ay payayamanin ng Allah. At ang sino mang nagtiis ay patitiisin rin siya ng Allah. At walang sino mang binigyan ng labis na mas mainam at mas malawak kaysa pagtitiis. Isinalaysay ni Bukhari. Kaya itong hadith na ito mga kapatid, yun patunay talaga ito na kailangan natin pasalamatan ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pagtitiis. Kasi nga, patitiisin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga problema sa buhay. Kaya bilang mga Muslim, kailangan natin talagang magtiis. Manatili ang ating pananampalataya. Kasi ang pananampalataya ay kailangan ng lakas ng loob mga kapatid. At ang lakas ng loob na ito ay kailangan ng pagtitiis. Kasi alam naman natin, as-sabru minal iman, bimanzilatir ra'si minal jasad, fa idza dhahaba as-sabru dhahaba al-iman. Na sinabi ni Ali bin Abu Talib, kalugdan nawa siya ng Allah, ang pagtitiis ay kabilang sa pananampalataya, gaya ng ulo sa katawan. Kapag umalis ay ang pagtitiis ay aalis na rin ang pananampalataya. Kaya mga kapatid sa Islam, alhamdulillah nasa loob po tayo ng pananampalataya dahil yan sa ating pagtitiis. Kaya pasalamatan talaga natin ang Allah sa kanya magandang balita na ibidalita niya para sa atin mga kapatid. Meron ang Allah subhanahu wa ta'ala may mga nabanggit ka sa Quran na ang pagtitiis po ay mga magandang balita para sa mga matiisin. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sadyang susubukan namin kayo sa anumang bagay mula sa pagkatakot at pagkagutom. Lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. At pagkagutom at kakulangan ng mga ari-arian at mga sarili at mga bunga, at balitaan mo ng mga ganda ang mga matiisin. Mga yaong kapag dinatnan ng sakuna ay sabihin nila, katiyakan tayo ay pag-aari ni Allah. At sa Kanya rin tayo manunumbalik. Ang pagsabi ng inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kahit pa sa kanila ang mapapuri buhat sa kanilang Panginoon at pagkahabag. At magkagayon sila ang mga mapatnubayan. Allahu Akbar. Ninyo, napaganda ng pagkasabi dito sa 2 verse 155 hanggang 157. Kasi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito mga kapatid. Binibigyan niya po ng magagandang balita ang mga matiisin. Lalo na ang bumabanggit ng la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pag-aari ni Allah, katiyakan tayo ay pag-aari ng Allah at sa Kanya rin tayo manunumbalik. Kasi mga katagang ito ay nakakatulong talaga sa pagtitiis ng isang mananampalataya. Nababanggit niyang Allah, naiisip niya meron pa tayong pag-asa. Nawawala ang kanyang kawalan ng pag-asa. At napalitan ito ng pagtitiis, mga kapatid. Kaya kailangan pasalamatan talaga ito ng Allah. Lalo na sa mga bagay na itinadhana ni hindi saklaw ng tao, mga kapatid, tulad ng mga karamdaman. Sa totoo lang, napakadaling pagtiisan ito Kasi nga, natural na nangyayari sa tao.
na kailangan niya talaga o kaya napipilitan siya magtiis. Kapag ikaw maganda ang iyong relasyon kay Allah subhanahu wa ta'ala, binubuksan po ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo ang tamang paranaw para magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil sa mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, lubos natin mauunawaan at lagi tayong humihingi ng tulong kay Allah na sana palawakin ang ating pagtitiis. Kasi naalala mo si Allah at nababanggit mo siya napupuri mong Allah, ninuluwalhati mo pa, Allahu Akbar. Meron nga isang hadith dito na inulat ni Muad bin Jabal na hinawakan ng mensahero ng Allah sallallahu alaihi wasallam ang kanyang kamay at nagsabi, O Muad, sumpa man sa Allah, tunay na minamahal kita. Sumpa man sa Allah, tunay na minamahal kita. Saka kanyang sinabi, pinapayuhan kita, O Muad, na huwag mo talagang kaliligtaan pagkatapos ng bawat sala. O Allah, Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tulungan mo po ako sa pag-alaala sa iyo at sa pagpasalamat sa iyo at sa pagpapahusay ng pagsamba sa iyo. Isinilaysay ni Abu Dawud at itinama ni Albani. Allahu Akbar. Kahit pagpapasalamat, mga kapatid, alalahanin mo si Allah. Humingi ka ng tulong kay Allah. Para mapasalamatan mong Allah. Kasi sa panahon natin, mga kapatid, sila nagpapasalamat lang sa mga nilikha. Hindi sila nagpapasalamat sa tagapaglikha. Nakikita nila ang gawa ng kanilang kapwa nilikha, pero ngunit hindi nila nakikita ang gawa ng tagapaglikha. Allahu Akbar. Kaya ito isa sa mga mga kapatid. Ito ang mga bagay kung saan nakataknim na dapat sa iyong kalooban na kailangan natin magtiis. Kailangan natin magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, mga kapatid, may mga bagay kung saan mahirap pagtiisan. Lalo na dulot ng pananakit ng ibang tao. Minsan, ibang tao, humihingi talaga ng paghihiganti. Subhanallah. Kaya napakahirap talaga yung mga basta gawa ng tao, mga kapatid. Kasi alam naman natin, ang Allah subhanahu wa ta'ala, meron siyang dalawang uri ng batas na tinatawag nating kauni at ang syar'i. Ang kauni, pangkalahatan yan. At walang talaga, kailangan mangyari yan. Pero ang syar'i, yun ang mga batas kung saan may mga bawal, may mga hindi ka nais-nais, may mga bawal, ngunit kayang gawin ng mga tao. Kaya sa mga bawal na ginawa ng mga tao katulad ng pagnanakaw, pagsisinungaling, ay nakakasakit sila ng kanilang kapwa. At kung ikaw nagiging biktima, mga kapatid, mahirap pagtiis. Mahirapan ka kasi gawa ng kapwa mo yan nasasaktan ka kasi ninakawan ka, lalo na may nakita nga ako sa Facebook, isang kabayan, meron siyang bagahe, nilagay niya doon ang kanyang alahas, pagbaba doon sa airport, natuklasan niya, ninakaw na lahat, nalimas na lahat ng kanyang itinago doon sa bag niya, sa kanyang bagahe. Siyempre, napakasakit kaya yun, pinaghirapan mo ipunin, tapos nanakawin lang bandang huli. Kaya, napakasakit yan, mga kapatid. Kaya, kung ikaw, isinaalang-alang mo ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan, isa sa mga ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay payo niya ay magtiis. Kasi yan ang pinakamagandang gawin talaga sa isang taong mayroong takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaysa magsalita ka ng masama dyan, kaysa magdamog ka dyan. Kaya mayroong sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, sa katunayan para sa mga yaong ng api
ay kaparusahan bukod paroon, ngunit ang karamihan sa kanila ay walang nalalaman. At tiisin mo alang-alang sa batas ng iyong Panginoon, sapagkat ikaw ay sadyang nasa aking mga mata, at luwalhatiin mo ng may papuri ang iyong Panginoon sa oras na araw na ikaw ay babangunin. Kaya diyan sa ano na yan, sa pagtitiis mo pala sa oras kung saan naapi ka, gawa ng iyong kapwa, mga kapatid, meron ka palang proteksyon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos kung niluwalhati mo pang Allah, ikaw po ay nagkakaroon ka ng malaking pagkakataon, lalo na doon sa araw kung saan tayo'y babangon ulit para bibigyan ng hatol ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom. Kaya dadami pala ang iyong gantimpala. Kaya pasalamatan talagang Allah, mga kapatid. At ang pagtitiis, mga kapatid, ay pag-iwas-iwas sa mga kasalanan. Allahu Akbar. Kaya pasalamatan natin ng Allah, mga itinuro niya sa atin. At alam naman natin, ang pagtitiis sa pag-iwas sa mga kasalanan ay mas mainam pa kaysa pagtitiis sa harap ng mga kalamidad. Opo, mga kapatid, kasi nga, nahirap kaya iwasan ang kasalanan. Kaya kung magtiis ka dyan, mas malaking reward mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaysa magtiis ka sa mga namatayan dyan o nawala ang yung kayamanan. Lahat kasi hindi mo yun saklaw, pero ang kasalanan, kayang-kaya mong gawin. Pero kung ikaw nagtiis, mainam pa yan. Allahu Akbar. Kasi nga, natakot ka suwayin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, pasalamat talaga tayo. Madagdagan lang ang ating mga mabuting gawa. Kasi iniwasan mo ang haram. Kaya, kasi bawat individual, makagagawa siya ng kanyang sariling kagustuhan. Ngunit ang kalamidad, mga kapatid, lampas na yan sa kontrol ng tao. Kaya ganun na ganun ang kainaman sa pagtitiis sa pag-iwas sa mga kasalanan. Kaya mga kapatid, nagkakaroon po tayo ng kasiyahan sa kalooban natin. Kasi nga, natitiyak natin na ang Diyos ay karapat-dapat nating pasiyahin sa lahat ng pagkakataon. Kaya kapag ikaw ay nagtiis, napapasaya mo ang Allah subhanahu wa ta'ala kasi nga ikaw ay isang lingkod na nagpapasakop kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang kaalaman, mga kapatid, yun ang mga napakagandang ng Allah subhanahu wa ta'ala na itinuro sa atin. Kaya ito isa sa mga pabuya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos ito pa, mga kapatid, isa sa mga dapat natin pagpapasalamatan kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa pagtitiis, mawawala po ang ating mga kasalanan. Katulad sa hadith na inulat ni Mus'ab ibn Sa'ad ibn Abu Waqqas sa sinabi ng kanyang ama radhiyallahu anhu, "O mensahero ng Allah sallallahu alaihi wasallam, sino kaya ang taong mayroong pinakamatinding pagsubok?" Kanyang sinabi, ang mga propeta, at pagkatapos ay mga katulad nila at saka mga katulad nila. Saka sinusubukan ang lalaki hinggil sa antas ng kanyang relihiyon. Kaya kung ang kanyang relihiyon ay merong katigasan, ay titindi ang kanyang pagsubok. At kung ang kanyang relihiyon ay merong kalambutan, ay susubukan siya ayon sa antas ng kanyang relihiyon. Kaya ang pagsubok ay hindi aalis sa alipin hanggang sa hindi siya nito iiwanan o lumalakad sa lupa na wala ng anumang kasalanan. Isinalaysay ni Tirmidhi at itinama ni Albani. Allahu Akbar ito, tingnan niyo mga kapatid. Kapag dumarating pala ang daming sakuna sa buhay ng mga Muslim, kawalan ng mahal sa buhay, walang tutulong sa kanya, na wala kanyang ari-arian, lahat ng mga pagsubok, ngunit nagtiis siya dyan. Balang araw, lalakad na siya na wala na siyang anumang kasalanan. Matindi. Kasi nga,
Pantanggal pala yun ng kasalanan, kaya kailangan magtiis. Tiisan mo yan. Insyaallah, magpapasalamat ka rin bandang huli kay Allah sa dami ng iyong problema. Hindi tayo naghihinaan ng loob, mga kapatid. Bagkus, nakatingin tayo sa positibong epekto ng mga problema sa buhay. Kasi lalapas ka na sa kalupaan, lalakad ka lang na para wala ka ng kasalanan. Kasi ubos na eh. Lahat nalampasan mo na eh. Lahat, nagbigyan ka na ng Allah subhanahu wa ta'ala ng gantimpala at tinanggap lahat ang iyong mga sakripisyo sa iyong mga pagtitiis na yan. Mga luha mo, mga pagod mo, at lahat-lahat ng uri ng pagod. Kaya, alhamdulillah mga kapatid. Yun ang gantimpala ng pagtitiis na dapat nating pasalamatan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Merong ang hadith ito na ayon kay Abdullah radhiyallahu anhu, pumasok ako sa mensahero sallallahu alaihi wasallam habang nilalagnat siya ng mataas. Kaya aking sinabi, O mensahero ng Allah, malubha na ba ang iyong lagnat? Kanyang sinabi, Opo, ang aking dinaramdam ay katulad ng pangdalawang tao buhat sa inyo. Aking sinabi, iyon ay sadyang dobling gantimpala para sa iyo. Sinabi niya, Opo, iyon ay para roon. Wala sa anumang Muslim na tinatamaan ng kapahamakan, kahit tinik pa o mas mataas pa roon, kundi ito ay pantanggal ng ala ng kasalanan, kagaya ng lumalagas na mga dahon sa puno. Isinalaysay ni Bukhari. Allah, ito pala mga kapatid, parang lumalagas na mga dahon sa puno. Ganon na ganon ang epekto ng pagtitiis. Kasi Prophet sallam nga, tingnan nyo, naghihingalo na siya dito, pero ang tiis niya, tinataasan niya. Kahit ang lagnat niya, lagnat ng kamatayan na. Kasi ganun ang kamatayan eh. Hindi ka naman bibigyan dito ng basta tinatawag natin sakratul maut. Malapit ng iyong kamatayan, diyan ka na bibigyan ng pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang dahilan dyan, para padadamihin pa ang iyong gantimpala. Allahu Akbar. Kaya mga kapatid, inaanyayahan ko muna ang aking sarili at kayo na kailangan tiisin natin lahat ng mga pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi kapag ikaw ay makalampas dyan, Allahu Akbar, napakalaking gantimpala, napakalaking payapa sa buhay mo. Kasi kahit naghihintay ka ng kamatayan, ikaw po ay mapayapa. Meron nga dito si kwento sa mga nauna rin, na sinabi ni Husayn ibn Amro al-Ankasi, nang malapit na ang kamatayan ni Ibn Idris, umiyak ang kanyang anak na babae. Kaya kanyang sinabi, huwag kang umiyak, sapagkat sadyang natapos ko ang Quran sa bahay na ito ng 4,000 sa pagbabasa, na isinalaysay ni Al-Khatib al-Baghdadi. Subhanallah, tingnan nyo mga kapatid, kwento ni Ibn Oyas Idris. Buhay niya, naubos sa pagbabasa ng Quran. 4,000 naubos niya lahat sa pagbabasa ng Quran sa bahay na yun. Bakit ka pa iiyak? Bakit ka, o anak, iiyak sa iyong ama? Allahu Akbar. Sana magkaya rin natin si Ibn Idris na nagiging mapayapa siya sa paghihintay ng kamatayan. Kasi nga tiniis niya yun. Nagtiyaga po siya para magkaroon siya ng gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung ikaw ay nasa kalagayan ng kalusugan, kayamanan, kasaganahan, ay kailangan pa rin maging matyaga at magtiis sa pagpigil, sa pagsunod, sa pagnanasa, at pagkalinlang ng sa mga biyaya at makagambala sa Kanya sa pag-alala kay Allah. Kasi napakahirap tiisin yan, mga biyaya ng Allah. Kapag dumating yan, baka malinlang ka pa. Lalo na mahirap tiisin ang mawala ang mga ngiti ng mahal mo sa buhay. Ayan, isa sa mga pinakamalaking pagsubok yan, ang iyong pamilya.
Yan, na binuhay mo sa karangyaan, sa kasaganahan. Sinabi dito ni Abdurrahman bin Auf, sinubukan kami ng kahirapan noong kasama pa ang minsahero ng Allah. Sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala. At saka kami ay nagtiis. Pagkatapos ay sinubukan kami nung pagkawala niya. At saka hindi kami nagtiis. Isinalaysay ni Tirmidhi at ginawang Hasan ni Albani. Kaya tingnan nyo sa kwento dito mga kapatid. Sa time ni Prophet Salam, kaya nila magtiis sa kahirapan. Pero sa buhay, mayaman na sila. Kasi alam naman natin, ang mga sahaba, sa time na nabuksan na nila mga lugar, doon na pumasok ang sobrang yaman. Tuloy-tuloy na ang mga negosyo, nagkaroon na sila ng malaking connection. Ganun ang mga business Kapag nabuksan mong daan ng negosyo, subhanallah, yayaman ka, lalagong niya kayamanan mo. Ganun. Kaya sila, nahirapan sila magtiis. Alam naman natin mga mubayan, pero siyempre, hirap talaga tiisin kapag mawawala ang ngiti ng iyong mga pamilya. Kaya pasalamatan natin si Allah subhanahu wa ta'ala na tinuruan talaga tayo ng pagtitiis. Lalo na kahit mayaman ka, tiisin mo, baka malinlang ka ng Satanas. Huwag kang pauto-uto, huwag kang mahikainaan ng loob sa mga linlang ng Satanas. Ayon kay Jabir radhiyallahu anhu na nagsabi, narinig ko ang propeta sallallahu alaihi wasallam na nagsasabi, katotohanan si Satanas ay sumasama sa bawat isa sa inyo sa bawat bagay niya, kahit sa kanyang pagkain. Kaya kung merong nahulog na isang piraso mula sa inyo, kung gayon ay alisin niya ang anumang dumi mula dito. At pagkatapos ito ay kakainin at huwag niya itong hayaan para sa Satanas. At saka kapag natapos na siyang kumain, kung gayon ay kanyang dilaan ang kanyang mga daliri sapagkat hindi niya alam kung saang bahagi ng kanyang pagkain ang pagkakaroon ng pagpapala. Isinalaysay ni Muslim. Subhanallah, itong napakagandang hadith mo mga kapatid. Kahit anong dami ng yaman mo, kahit marami kang makakain, huwag kang magsayang. Tingnan nyo, kapag nahulog isa sa mga piraso sa hapag ng iyong kinakainan, linisan mo lang at isubo mo ulit. Yung iba kasi hayaan mo na yan, marumi na yan. Hindi naman marumi, tinapay nahulog. Subhanallah, lang yan ng dumi. Mo lang, alam nyo, kapag ang mga bakterya pumapasok sa katawan, kung good bakterya naman, nakakatulong kaya yun. Hindi naman lahat ng bakterya makakasama sa sa kalusugan mo. Tingnan niyo mga bata ngayon, hindi exposed sa kapaligiran, hindi sila naglalaro sa lupa, dahil mga sakitin sila Hindi katulad ng mga dati, mga dugyot pa nga yan pero ang lulusog, subhanallah, malalakas. Kaya kahit dito sa daliri niya, niya pa, dilaan niya, alam niyo, subhanallah, scientific na ito Natuklasan talaga na nagtutulong yan sa digestive system, pantunaw ng mga pagkain. Kaya ganun na ganun po tayo mga kapatid sa pagkakain natin. Hindi tayo maging magarbo o kaya nagsasayang. Kaya Allahu Akbar sa turo ng Islam. Kaya inshallah sana meron kayong napulutang aral mga kapatid. Kasi napaka-importanting usapin po ito sa ating buhay. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.